Kaya ka laging walang pera dahil mali ang posisyon ng TV po ninyo mga bossing. May kaugnayan po yan mga bossing ko dahil maaaring ang swerte imbis na nag-i-stay sa inyo, lumalabas po siya kaagad. Imbis na pumapasok, lumalabas siya kaagad mga bossing kasi mali ang posisyon ng inyong TV. Unang-una mga bossing, kasi ang TV, sumisimbolo rin yan ng salamin. Diba? Pag halimbawa, naka-off yung TV, nakikita natin sarili natin, may anino dyan sa salamin ng TV mga bossing, kaya salamin din po yan. Kaya kung ang inyo pong TV ay nakatapat sa mismong main door po ninyo, malas po yan. Ang swerte po ninyo, lumalampas lang. Or kaya hindi na nagtutuloy-tuloy mga bossing. Ngayon pa mga bossing, kaya baguhin nyo po yung inyong TV. Kung ang TV naman po ninyo ay nakatapat sa may bintana, yan po mga bossing, halimbawa sa salas ninyo or kaya sa kusina, nakatapat po yan sa bintana, kayo ay magiging prone ng mga taong inggitera. Or kaya po, kumbaga lagi kang masasangkot sa mga gulo, sa mga away-away, pamilya ninyo, nag-aaway-away, or kaya lagi kang nakakainggitan. Tapos ang dulot syempre ito, pag-aaway, kasi naiinggit siya sa inyo. Ngayon pa mga bossing, yung tipo maiisip mo na, bakit kaya taong ito gagalit sa akin? Yung pala sobrang inggit sa inyo, kaya pala galit na galit sa inyo mga bossing. Dahil ang TV po ninyo ay nakatapat sa may bintana. Malas din po yan. Magiging nga po kayo, lapitin kayo ng gulo, ng problema, ng mga away-away. Ngayon pa mga bossing, syempre napakamalas din, lalo na kung ang TV po ninyo ay nakatapat sa higaan ninyo. Kasi sumisimbolo rin siya ng salamin. Kasi nadodoble yung tao. Diba? Sabi nga po nila, yung salamin, tutukan nyo yung pagkain or yung pera, nadodoble, dumadami. Ito po, ganun din ang ibig sabihin po niyan. Yung tao na nakahiga sa kama ay dumadami. Nagkakaroon ng mga third party. Kaya malas mga bossing ko na ang inyo pong TV ay nasa tapat ng higaan mga bossing kasi dumadami po sila mga boss. Diyan na pumapasok ang third party. Totoo po yan ha. Mga ilan na yung aking kakilala na hindi naniniwala, sanay daw po sila na nanonood ng TV hanggang sila, parang nagpapaantok ba? Yun ang katwiran sa akin. Kasi sinita ko sila, bakit may TV sa loob ng kwarto? Ganyan. Sanay daw po sila. Ayun, wala na sila. Matagal na silang hiwalay mga bossing. Ngayon, kung ayaw nyo maranasan po yan, alisin nyo na yung TV nyo po dyan. Ngayon, saan naman ang perfect na dapat nating ilagay ang TV? Diba? Siyempre, sinabi natin yung mga pangit. O ano ang solusyon? Dapat po ang TV, pinaka the best. Itatapat nyo po ito sa pader. Parang ano rin po yan, parang orasan. Ang orasan dapat nakapako sa pader. At hindi po ito sa mga aalog-alog, hindi isasabit. Dapat sa pader. Kasi ang orasan, kailangan matatag po ang kinakapitan po niyan. May kaugnayan din yan sa pamumuhay po natin. At ganun din syempre mga bossing ko sa TV. Ang TV mga bossing ko ay the best na itatapat nyo sa pader. Tapos yung pader, mainam, may mga waterfalls na umaagos, may mga ibon na nagliliparan, may mga bundok na matatayog. Ganon mga bossing. Maswerte po yan mga bossing. Subukan nyo po yung aking sinuturo sa inyo. Kayo mismo ay maa-amaze dahil mararamdaman nyo ang gaan, ang daloy na swerte matapos nyo po itong gawin. O siya mga boss ha, isa po yan sa mga tips ko sa inyo kung gusto nyo mas maging magaan yung daloy na swerte. Lingap-lingap na kung nasan ba nakatapat ang TV po ninyo. O siya mga boss, good luck po sa inyo po lahat.